Good morning mga bossing. So nung nakaraang biyahe namin, nung tinest drive namin to sa Dingalan, marami yung nakakapansin na umiilaw daw yung aming CD lock. Okay? Kapag naka 4x2 yan, kagaya naka 4x2 tayo. So umiilaw yung CD lock, tas blinking yung nasa taas. Ngayon, hindi ko alam mga bossing kasi this is the first time na magkaroon ako ng Pajero. And also, wala rin kasi kung mahanap na owner's manual. Siya nga pala yung Pajero na to. This is not the local Pajero FM. Ito yung Pajero Exceed na import from Japan. Yung mga nasa Subic dati. Marami nagsasabi baka daw sira yung aking actuator. Ito. Actually gumagana ito ng maayos mga bossing. May tutorial na ako na nagpalit na ako dyan. Gumagana na yan ng maayos. And mayroon na rin yan tamang vacuum sa ilalim. Merong sensor yan dito sa ilalim. Kung mapapansin nyo itong wiring na to, nasa likod kasi, nasa taas na. Ayun, wait lang. Kung mapapansin nyo. Kung mapakakita ko, hindi ko mapakita, di ba? Ayan. Yun. Nakita nyo na? Yan. So, chinek ko na rin yung sensor na yan. Actually, binunot ko yan ng isang araw. And working din yan. So, nung hinugot natin yung socket, ayan, kung makikita ninyo, nawala yung ilaw nung, ayan, nasa 4x2. Nawala yung ilaw nung sa 4 high. Ito. Lagyan natin doon. 4 high. Ayan. Kung makikita ninyo, nagbi-blinking siya ngayon. 'Di ba nagbi-blinking siya ngayon? Ayan guys, so nung naikabit ko siya, tingnan nyo, nag-steady na ulit yung ilaw doon sa harapan. Yung front differential lights natin, working na ng maayos. Lagyan natin sa 4 high lang. Ayan. Yung CD lock talaga yung mga bossing ang nagbi-blink sa atin. Ayan. Okay. So ito mga boss, check lang natin kasi sa transmission meron ding sensor. Actually, 5 yung sensor niyan. Pakita ko sa inyo. Pakita ko na rin pala sa inyo yung itsura ng sensor. Meron ba ako dito? Ito guys. Ito yung sample na sensor and working ang isang to. Okay, so paano natin nalaman na working? Ito mga boss, pakita ko sa inyo. Ito guys yung sensor. So kinabit ko muna yung isang end sa negative. Tapos, once na nakakonekta siya sa negative mga bossing, dumadalo yung negative or body ground dito sa sensor natin na to. Tapos gumamit ako ng test light. Kung mapapansin nyo, pagka nakadikit, umiilaw yung test light natin. Tapos kapag pinindot ko yung ball na nasa gitna, mamamatay yung ilaw. Wait lang. Yan, indicating na working ng maayos tong sensor na to. Away, para mapalitan yung mga sensors na yon, kailangan medyo ibaba. Hindi naman totally pull down yung transmission. Medyo ibaba lang kasi yung mga sensors nandun sa ibaba. Wait lang. Punta tayo sa ilalim ng transmission. Yan. Mapapansin nyo yun. Yun. Dito sa kabila. Mas kita rito. Yun. Isa, dalawa. Mayroon pa isa dito. Tatlo. Okay. Itong tatlong to, sa diskarte, medyo mapapalitan to ng mapapalitan to mga bossing ng ng hindi na pangalan nito. Ng hindi na kailangan ibaba ng gusto yung transmission. Ito yung mahirap. Guys, ito itong dalawang to. Ewan ko lang kung mapakita ko sa inyo sa video, no? Ano ba? Ayan. Ito to. Nakakapako lang siya pero hindi nyo rin makita sa video, di ba? Basta ang itsura niya mga bossing, ganito rin yan. Ito rin. Yan. So nakakapako lang siya kasi ganito rin yung ulo niya. Okay, so itong dalawang to, pag ito yung problema, mahirap. Kailangan medyo maibaba ng onte yung transmission para madukot at magamitan ng wrench. Ito guys, so natanggal ko na yung 5 sensor doon sa transmission. 1, 2, 3, 4, 5. Kung paano ko natanggal, actually, hindi ko na may pakita sa inyo sa video. Pero ito ginawa kong diskarte. Medyo ibinaba ko muna yung transmission para medyo lumuwag doon. Tapos isa-isa ko talagang tinanggal. Ayan. Pasensya na kung di ko na video kasi syempre para makapag-video ko, kailangan ko agad na isang kamay. Ngayon, paano pa ako makakapagluwag ng mga bolts and nuts kung gagamitin ko pa yung isang kamay ko sa pagbibideo. Ayan. So, imagine niyo lang kung paano. Ayan, basta tinanggal ko tong bracket na to para pag bumaba yung ating cross member, hindi siya pipigil. Ngayon, kakalso yung transmission natin dito. Dito. Ayan, kumalso na siya. Yan lang yung pinakababa na magagawa natin. Tapos, tinanggal natin pala to. Ito yung bolt ng cross member. 8 yan, kabilaan. Tig-4. Tapos yun, nagkaroon tayo ng konting space kaya natanggal natin to.
Ngayon itetest natin lahat ng sensor na to. Itong 5 sensor, pare-pareho naman ang functionality niyan. Yan, so para matest na to mga boss. Ito didikit lang natin sa body ground. Yung isang terminal, yung test light, kaya mahalaga na lagi kayo may test light. Lagyan natin sa positive. Ang test light kapag ka nagkaroon ng direct connection, 12 negative and positive, magkakaroon ng reading. Okay, so yung sensor ang magsisilbi nating connector. Tapos lalagay natin dun sa wire sa loob. Ayan. Kung mapapansin nyo, umiilaw yung test light natin. Nakikita nyo ba? Pagka pinindot ko yung sensor, dapat mamamatay. Ibig sabihin working siya. Ayan. Kaya pinindot ko, namatay. Pag binitawan ko, naka-on. So working tong sensor na to. Ganon dito sa kabila. Siya naman yung dikit natin sa negative. Nakailaw siya. Pag pinindot ko yung sensor, namamatay. Ayan. Okay, so working. Itong dalawang to. Ito tayo sa pangatlo. Ano ba? Ito. Yan. Yan. Wait lang. Pangatlong sensor. Umiilaw pag pinindot ko. Wait lang. Yan, nakailaw pag pinindot ko. Yun, so sira tong sensor na to. Ayan o. Hindi na mamatay. Yan. So nagka-idea na tayo kung ano sensor yung sira. Ito, sira to. Obviously sira siya, oh. Ayan, oh. Nakita nyo? Naka-on yung test light natin. Nakikita nyo ba? Sorry. Yan. Naka-on. Pag pinindot ko, naka-on pa rin. So sira tong sensor na to. Isa. So meron na tayong isang sirang sensor. Isa na yung dalawa pa. Ito. Wait lang, hiwalay natin yung sirang sensor. Ito yung sirang sensor. Nasa pang-apat na tayo. Pang-apat, nakailaw. Pag pinindot, namamatay. Ilaw, pinindot, namamatay. Ilaw, pinindot, namamatay. Okay, so buo tong isa. Finally, last one. Tingnan natin to. Ayan, makikita nyo may ilaw. Ayan, pindutin natin. Okay, namamatay siya. So ito, meron akong mga spare na sensors dito. Testing natin. Ito muna, spare ko na sensor. Connect natin. Kaya kung mapapansin nyo, may ilaw siya. Pag pinindot, namamatay. Okay. So ito na ipapalit natin. And guys, so ngayon magkakabit na tayo ng mga sensor na pinagbabaklas natin. Ayan. Itong isa muna ikabit natin. Ito yung sirang sensor na pinalitan natin ngayon. Ayan, pagpasensyaan nyo na. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi nyo rin makita yung ginagawa ko. Pero at least nagkaka-idea kayo kung ano pinapalitan ko sensor, ha. Ayan, yan. Sensya na kung hindi nyo nakikita yung ginagawa ko, ha. Sa pagkakabit nga pala nito mga bossing, kailangan kasama nyo sa pag-ikot yung wire. Kasi pag nasobrahan yung wire sa ikot, napipilipit, mapuputol. So nonsense yung ginawa natin. Ayan. Ayan yung sensor na kinabit natin. Yan yung sira. Itong harness, tabid nyo na. Dahil pag di nyo pa yan tinawid ngayon, may hirapan na kayo mamaya. Yan, so next natin ilalagay yung katabi niyang sensor.
tayo. Pangatlo. Okay guys, so eto mga bossing, after nating maikabit yung transmission, testing time. Turn on muna natin. Okay, so start muna natin yung ating makina. Yan, wait lang natin. Ayan, kung makikita nyo na wala na yung ating blinking sa CD lock, wala na sa ngayon, nakatuhay tayo, so naka-off yung ating ilaw. Okay, sa ating front differential, so pag nilagay natin sa 4 high yan, ayan, umilaw na siya. Pag nilagay natin sa 4 high locking center differential, tingnan natin. Yun, umilaw yung ating CD lock. Ngayon, pag nilagay natin sa 4 low locking center differential, ayan, ganun din. Nakailaw lahat ng gulong and nakailaw or naka-steady light na yung ating CD lock. Balik natin ngayon sa 2 high. Ayan, wait lang natin. Ayan, so okay na siya mga boss. Ito na yung tamang ilaw niya. Okay, so wait lang, patay muna natin yung ating makina para sa ating pag-explain. Okay, so kapag meron kayong gantong problema mga bossing na nagbi-blink yung ating CD lock, tapos napalitan nyo na to, itong sensor na to, ayan, tapos blinking pa rin siya mga bossing, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Dun sa may transmission, medyo mahirap siyang palitan mga boss kasi nakita nyo naman, nandun kasi siya sa ibabaw na part ng ating transmission, and the only way para mapalitan nyo yun, medyo ibababa nyo yung, tatanggalin nyo talaga yung cross member and ibababa nyo yung transmission ng konti. Then lahat ng sensor tatanggalin. Okay, patrabaho, medyo mahirap tanggalin, and also may kamahalan din yung ganong pyesa mga boss. Pag nasira, sara yun. Pag nasira to, medyo mahal. Mas maganda original na bilhin nyo kasi nga sa sobrang hirap niyang palitan, pag replacement ang pinalit nyo at nasira siya ulit, sayang yung labor. Mas mahal pa mga bossing, tututusin, mas mahal pa yung labor kaysa sa pyesa nito kasi mahirap. Pag mas mahirap gawin, mas napapamahal yung labor. Okay, so wag na kayo magtipid sa pyesa, original agad ang ipalit nyo. At least ako meron akong spare na Japan Surplus dito, kahit na kung masira man siya, okay lang, choice ko yun. Ako naman yung gagawa. Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ngayong araw na to mga boss, meron po tayo natutunan dito sa aking Pajero. At pakishare na rin po and like yung ating video. Salamat po.